Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binuto naman ang ikatlo. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng parte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Sa kanyang panahon, hindi tanggap ng mga lider espiritual ng Israel si Jesus at ang kanyang mga katuruan. Para sa kanila, si Jesus ay isang banta na maaaring bumago sa kanilang nakagisnan. Si Jesus rin ay itinuturing nilang isang balakid sa kanilang pamumuno sa bayan. Marami pang dahilan kung kaya inusig nila si Jesus at pinagplanuhang alisin sa kanilang landas sa kahit na anong paraan. Sa pagsunod natin sa mga turo ni Kristo, sa pakikiisa natin sa Iglesia Katolika, marami rin ang tutuligsa sa atin. Marami rin ang gagawa ng paraan upang pigilan ang ating mga magagandang hangarin. Sa kabila ng mga ito, patuloy tayong manalig na sa bawat yugto ng ating pakikibaka, kapiling natin si Jesus. Kung paano niyang napagtagumpayan ang mga ito, ganun din tayo kung hindi tayo bibitaw sa kanyang mga tiyak na pangako.